Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin kung saan ay nagkaroon po ito ng price sudden surge. Yan, yung nagkaroon po siya ng biglaang price surge sa ibabaw ng $37,000 na presyo. Yan, kahit na may delay ang SEC sa approval ng spot ETF. Kaya yan, may delay na. Hindi na po mukhang next year po talaga, January 24, yung kanilang sunod na approval date. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, maski delayed or talagang sadya o yun, hindi natin alam kung sinasadya pa talaga ng SEC na i-delay yung kanilang approval sa mga spot ETF. Yan. Pero kahit may delayed, maski na delayed yung approval dito kay Bitcoin ay nagkaroon pa rin siya ng price surge at umakyat po siya sa $37,000 na price level. Kaya yan, defying expectation, maraming nagulat. Ayan, kung bakit bigla itong umakyat sa presyong $37,000. Ano kaya ang dahilan? Kaya, ayan, the price of Bitcoin soared to a peak of $37,774 on the Bitstamp exchange earlier today. Ayan, kaya makikita po natin ito kay Bitstamp exchange. Ibig sabihin po, marami pong mga bumili rito. Nag-buy dito kay Bitstamp exchange ng Bitcoin. This marks a significant increase of nearly 5% for the largest cryptocurrency by market capitalization. This upward trend occurs amidst the backdrop of the U.S. Securities and Exchange Commission delaying its decision on converting the Bitcoin futures ETF to a spot 1. Kaya yan. Bakit kaya imbis na negative? Yan, imbis na babagsak yung market price ni Bitcoin, yan, dahil sa i-delay muna ng SEC yung kanilang approval dito dito sa Bitcoin futures ETF ay yan, biglang umakyat ang presyo ni Bitcoin. Kaya maraming nakakagulat talaga at syempre nakakapagtaka na rin. Optimism persists despite ETF delays. Leading ETF analyst James Seyffart recently posted on X about the SEC's delay in approving applications for 3 spot Bitcoin ETF, including those from Hashdex, Franklin, and Global X. Kaya yan po yung mga malalaking mga financial institution na naghihintay sa approval ng kanilang applications para sa kanilang spot Bitcoin ETF. This postponement appeared to be expected and Seyffart remains optimistic. The leading analyst continues to cite a pretty good chance of approval with 90% odds on January 10, 2024. Ayan, January 10 naman. Yung iba, sinasabi nila January 24. Pero ayan, basta sabihin na lamang natin na buwan ng January. Ayan, sabi raw dito ni Seyffart, ayan, ay 90% daw yung chances na ma-approve na po sa January sa petsa na ito, January 10, taong 2024. Ayan, next year. He asserts that this delay should not be seen as deterrents to the high approval chances of a Bitcoin ETF. A closer look at market liquidations. The past 24 hours have seen notable market movements with total liquidations amounting to $127.69 million according to CoinGlass data. This includes $30.49 million in long positions and significant $97.20 million in short positions. Yan, ganyan po ang lalaki po ng mga naliliquidate na mga trading positions. Exchange-wise, Binance faced $51.64 million in liquidations with 71.45% bias toward short position. Similarly, OKX experienced $37.49 million in liquidation, again predominantly in short positions. Kaya yan, mas marami po yung mga na-liquidate ang kanilang mga short positions kasi umakyat po ang market price ni Bitcoin. Marami po siguro ang nag-a-anticipate
na babagsak ang market price ni Bitcoin kapag nagkaroon ng extension yung approval ng spot Bitcoin ETF. Pero sa hindi inaasahan ay umakyat siya umakyat po siya sa ibabaw ng $37,000, kaya maraming mga naka-short ang yan na trigger yung kanilang stop loss. Syempre natalo sila, na-liquidate sila. Yung mga buy, yung mga naka-buy ay syempre sila po yung kumita. Ayan, naka-take profits po sila. Ayan, na-liquidate at na-liquidate at na-take siguro natamaan yung kaninang price target, kaya kumita naman sila. Kaya ayan ang nangyari dito. Kaya wala naman pong binigay na paliwanag dito kung bakit ganito yung naganap na pangyayari, na imbis na bumagsak gagamitan po kasi natin ng logical sense, ay dapat talaga ay babagsak yung market price ni Bitcoin kasi pinatagal ng SEC yung kanilang approval. Kaya mas maraming tao ang ma-disappoint dito kasi maraming mga nag-aabang sa kanyang approval pero biglang in-extend ng SEC yung kanilang approval, kaya maraming madi-disappoint. Kaya ang logical sense na magiging impact nito sa market price ni Bitcoin ay dapat babagsak. Pero ang nakapagtaka ay bakit biglang umakyat. Kaya yan, maraming mga nag-short dahil sa yan yung sinasabi kong logical sense na talagang babagsak yan. Pero ayan, maraming natalo na nag-short dahil umangat ito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kaya ayan, ganyan po talaga ang laro dito sa pagtitrade ng cryptocurrency. Expect the unexpected, sabi po nila. Kaya ayan, dapat yung mga ganitong pangyayari ay dapat ay mako-cover po natin yan sa tamang money management. Kaya ayan, bago po tayo Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.